Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ikalimang linggo sa karaniwang panahon, ang ating mabuting balita ay nagpapaalaala sa atin na tayo ay inaasahan na maging asin at ilaw sa sanlibutan. At alam natin kung gaano kaimportante ang asin at ang ilaw. At papaano nga ba talaga tayo magiging asin at ilaw sa pamilya na kinabibilangan natin, sa komunidad, sa bayan, at sa bansa? Papaano ba maging asin at ilaw sa bawat isa? Kung babalikan po natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, binibigyan tayo dito ng malinaw na mga halimbawa kung papaanong tayo ay magiging mga asin at ilaw sa sanlibutan. Sabi dito, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ibig sabihin, kung tayo'y nagsisikap na gumawa ng mabuti, tayo ay nagiging asin at ilaw sa lipunan na ating ginagalawan. Kapag nagpapakita tayo ng kagandahang asal, ng kabutihang loob, ng magagandang gawa, tayo ay nagiging inspirasyon sa iba. At dahil nagiging inspirasyon, naaakit natin sila na tularan ang ating magandang halimbawa. At sa ganyang pamamaraan, tayo'y nagiging asin sa bawat isa, ilaw sa bawat isa. Kung papaanong ang asin, alam ito ng mga ina, ay nagiging napaka-importante sa pagluluto. Napaka-importanting bagay ang asin sa kusina. Lahat ng kusina dapat may asin. Kasi napakaraming gamit ang asin. Kapag inilagay mo yan sa ulam na niluluto, kaunti lang. Pero kapag kulang, medyo matabang. Kaya dapat alam natin kung paano timplahin ang asin. Ganyan tayo dapat sa isa't isa. Kung saan ka nandoroon, ang mga tao sana sa paligid ay nai-inspire. Ang mga tao sana sa paligid ay tunay na nagnanais na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Ang mga tao sana sa paligid ay nagkakaroon ng kalakasan upang sa kabila ng mga pagsubok at kahinaan, sila'y magnais na magpatuloy at magkaroon ng pag-asa. Ito nga ba talaga ang nangyayari? Sa iyo bang pamilya na kinabibilangan, ikaw ba ay tunay na nakapagbibigay ng inspirasyon? Ang pagsisimba ba na ginagawa mo ay nakakaakit sa ibang mga kasama sa bahay para sila rin ay magsimba? Kung minsan sa buhay pamilya, dumarating talaga yung sitwasyon habang ang bata ay maliliit kasama ninyong nagsisimba. Pero kapag sila ay lumalaki na at nagkakaisip na at may sarili ng gusto, ikaw na lang ang nagsisimba. Sila, depende kung gusto nilang magsimba.
Pero sa totoo, di ba, kung ang buhay natin ay talagang nakapagbibigay ng alat, ng lasa, ng inspirasyon, ng liwanag, hindi na natin kailangan pang magsalita. Sapat na ang halimbawang nakikita ng iba para sila din ay magsimba. Sapat na ang magagandang ginagawa natin araw-araw upang sila rin ay makapagsikap na gumawa ng mabuti. Kaya maging magandang halimbawa nawa tayo sa isa't isa. At katulad ng sinasabi ng Ebanghelyo, maging asin at ilaw sa sanlibutan. At sa ganitong paraan, tayo ay tunay na pagpapalain at pagkakalooban ng mas maraming biyaya. Napakagandang pagnilayan ang unang pagbasa sapagkat ito ay punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng pag-asa. At sa katapusan, mula pa rin sa unang pagbasa, kung nais natin na ibigay ng Diyos ang ating hinihingi, ang ating mga kahilingan, ang sabi ng unang pagbasa, maging asin at ilaw ka sa iyong paligid. At sa ganoong paraan, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang iyong mga hinihingi. Amen.